Kuya Drew, on air na po tayo. Ano pong ginagawa nyo? Diyan ka pala, Think. Mga kaahan, dyan pala kayo. Nagwa-warm up lang ako dahil mukhang medyo makaba-haba yung araw natin ngayon eh. Warm up? Bakit po? Yun nga. Kasi bigatin yung mga baon nating stories this week. Tingnan mo. Kakayanin nyo ba kung lalaroin na bola ganito kalaki? Yay! Are you G for some giant games? Isang bato sa Generas Island. Pulutong daw sa tubig. Magic? Mga kaha, gaano ba kayo ka-street smart? Tuloy-tuloy pa rin ang patalinuhan sa daan. Para sa ating AHA Quiz on the Street. Wow! Bigatin nga! Galing mo talaga, Ting. All this and more ngayong umaga dito sa AHA. Makiduwag. Hoy, Maki! Ano? Lumabas ka dyan! Para makita mo yung hinahanap mo. Oo nga. Ano ba hinahanap mo? Sakit ng ulo. Wala akong panahon para sa mga pranks ninyo. Odolo, odolo, aha. Sugo ite, odolo, odolo, aha. Yaba ite, odolo. Sawago! Meet Maki. Sa kanyang murang edad, alam na niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Video games, sci-fi movies, at ang crush niyang si Maya. Hi! Ang cute talaga ng smile ni Maya. Dali-daling kinapos ni Maki ang laro. Harapin niya yung bulis, makapaglaro lang kasama si Maya. Aray! Ha? Anong nangyayari? Multo! Hello, Maki, my friend. Ako si Dash. Ha? Karakter ka sa video game, di ba? Totoo ka? May tama ka! 2 points! Nabasa ko yung text mo, nalalabas ka. Pwede bang sumama? Ano? May nakaabang nakambal na bully dyan sa tapat? Akong bahala dun. Basta, friends na tayo. Pero paglabas ng bahay, magugulat si Maki dahil biglang hindi na niya makita si Dash. Pero wala na siyang choice dahil nasa labas na siya ng pinto. Dash? Asan na yun? Kami ba ni Robin ang hinahanap mo? Bubuyog! 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 Pero magugulat si Robin sa kanyang makikita. Ang nabasag na beehive, magiging si Dash. Dash? May tama ka! May powers ako na nag-iiba-iba ng anyo. O, di ba? Takot at takot yung dalawang bully. Sino ngayon ang duwag? Maki! Nakakainis ka! Kanina pa kita hinihintay eh. Ayan, sinundo na kita. Maya, sorry. Mahabang kwento eh. Okay lang yun. Malamang, hinarang ka na naman ni na Robert at Robin, no? Hayaan mo na yun. Ito nga pala si Dash. New friend ko. Hi, Dash! Ang cute mo naman. May tama ka! O, di ba, Maya? My friend is a Mumu. Ngayon, kilala niyo na ang mga karakter sa ating bagong animated series na My Friend is a Mumu. Abangan na kanilang adventures and misadventures linggo-linggo dito lang sa AHA. Memory game naman ang palaro natin this week.
kung saan ititest ang talas ng memorya ng ating mga kaha sa pag-memorize ng mga ilalatag naming kategorya. At makakasama natin sa kalsada para sa masayang challenge. Aba, bibigyan na natin ng mikropono. Ay, nakalok ko yung bukney. Charot. Lagot kayo sa content creator at gumaganap na Diyosa sa Black Rider na si Ina Evans. Nabinggo mo ako ba? At eto na nga mga kaaha, ako lang naman ang naatasan today para humanap ng mga game sumalit sa ating memory game for today. Kaso Kuya Drew, mukhang nakalimutan mo yata kung ano ang ating mga category. Hey, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Eto na. Okay ba? Magkakaroon tayo ng 3 categories. Okay? Color, animals, at Doy food. Okay? Simple lang tong laruin. Ilalatag natin ito para sa ating mga kaaha. At kailangan nilang gawin, maalala nilang sequence o pagkakasunod-sunod ng cards sa ilalim ng kategorya. So nasa atin na ang board, kaya naman maglalaro na tayo ngayon at napakadali lang nito dahil para lang tayo nagme-memorize pag nagki-quiz tayo sa school. Kaya naman bibigyan natin ng 1 minuto ang ating mga kaaha para maglaro ng ating memory game. Kaya naman, simulan na natin! Hanap tayo ngayon dito sa park na to. Aba, may nakita akong binibining marikit. Okay, ipasok na ang ating visual aid. Timer starts now. Sa 1 minuto, ayan, titigan mo ng mabuti. Ang ano natin pababa mula kanan pa kaliwa. Ganyan mga tawag ko sa mga ex ko eh. Sobrang seryoso ni Yumi talaga na natin mga kaaha. Competitive talaga. Okay, ngayon, hanggang saan ang kaya mong maalala, simulan na natin. Go! Kalabaw, agila, aso. Okay. Kabayo, tuko. Okay. Palaka, and ayun lang pa. Okay lang, nako, o diba? Hindi pala talaga biro ang magmemorya, lalo na kung yung mga inaalala mo, yung mga kamukha ng ex mo. Alam mo, mas marami siyang nakuha nung hindi sunod-sunod. Feeling ko mas madali mag-memorize kapag ganun kaysa yung chronological. Humanap pa tayo ng mga maglalaro ng ating memory game. Ate! Ba't kayo tumatakbo? Ikaw na lang. Hayaan mo yan, di natin sila bate. Tignan mo muna ang mga ulam na binibenta ko sa aking karinderya. Bulalo, chop suey, lumpiang Shanghai. Okay. Chicken inasal. Okay. Sinigang. Okay. Tortang talong. Okay. Pork minudo. Napakagaling ni Elijah. Palakpakan nyo kasi mga klase ni Elijah. Ngayon nga, meron tayong na-istorbo ditong napakagandang dalaga. Eto na. Okay, tignan mo na, Maika. Dilaw puti. Okay. Rosas. Okay. Kayumanggi. Perfect! Dilaw. Perfect! Aba! Perfect 5 na! Berde. Tama! Pula. Is correct! 3 na lang! Naku! Konti na lang! In fairness, sana perfect na yung 7. Itim. Ayan! Itim, Perfect. kahel, asul. Ay! It's a perfect score naman talaga, 10 across the board! Ang husay. Matanong ko lang, Maika, anong ginawa mong strategy para ma-memorize mo siya? Kinabisado ko po yung first letter per ano. Ay, ang galing! Ang talino ni Maika! In fairness sa'yo. Dahil dyan, eto ang premyo mo dahil napakainit ng panahon. So tama tayo, Maya, meron kang portable fan. Teka, may gusto pa raw kumasa sa memory game ni Ina. At siya lang daw mag-isa ang lalaban sa 3 pinagsama-samang kategorya. Pero ang gusto niya, reversed para mas challenging. What? Ano bang pangalan niyo? Ako po si AB. Ay, Miss AB, para ka palang blood type. Tignan natin ilan yung kaya niya kasi ako, sino bang gumawa nito para merong sama ng loob? Ang hirap! Diyos ko po! Ang dami kategory kaya Miss AB, good luck talaga sa'yo. Timer starts now. Okay, you can look at the board. Okay, ayan, tumunog na ang ating kampana. Kinabahan ako bigla. Asul, rosas, tuko, sinigang, kare-kare, pinakbet,
bubuyog, aso, chicken inasal, kayumanggi, pula, tortang talong, berde, dilaw, kalabaw, agila, Ang galing. uwak, number chapsuy, puti, number 9, lila, 8, pagong, 7, lumpiang Shanghai, number 6 ay itim, number 5, palaka, number 4, kabayo, number 3, kahel, number 2, gagamba, number 1, pork menudo. Ang husay! Well, Ina, it's a prank. Dahil ang kumasa sa pag-game mo ay isa talagang memory athlete. Grabe, naloloka ako. Napakahusay! Eto, papakitaan ka pa raw niya. This time, dates naman ang involved. Ang taon, 1995. Anong araw ang September 8? Friday, Ah! Ang galing! February 14, 1997. Friday, Ah! Tama na naman siya, makaka-aha! Diyos ko naman, ang Valentine's noong 1997 ay Friday din. Feeling ko kabisado niya lahat ng Friday. Hanap tayo na iba. Okay. Anong araw papatak ang Pasko sa December 2025? Thursday, Aba! Talaga nga naman! Yes, guys. Meron talagang mga memory athlete na ginagawang sport ang pag-memorize. Isa na nga riyan si Amy. Pero huwag kayong ma-intimidate. Alam niyo ba na ang memory sport ay isang skill na kayang matutuhan ng kahit na sino? nung high school ako, sobrang makakalimutin ko talaga. Like yung pinaka-backstory nito, nung high school ako, ang tawag sa akin ng mga classmates ko, Lola. Nung nag-college ako, tapos nung nagtatrabaho na ako, na iba, nag-improve yung tawag sa akin. Hindi na Lola. Ang tawag na sa akin, Ulyanin. So, parang mas lalong lumala. And during that time, parang sabi ko, I was around 25 years old already. Nakagraduate na ako. Bakit parang ang poor ng memory ko? Thankfully, one of my classmates in college was a memory athlete. Tapos nung nagsusearch din ako sa internet, meron palang mga memory techniques. So, doon ako nag-start maghanap ng community. Inaral niya raw ang skill sa loob ng 6 na buwan. At ito lang nga siya ngayon, kung saan bansa na siya nananalo ng awards pagdating sa memory sports. Kaya naman ang tip ni AB para sa mga gusto siyang gayahin. Para tumalas ang ating memorya, ito yung ibang binibigay kong tips. Very important yung visualization. Kasi majority ng mga tao, visual learners, mas mabilis natin naaalala yung mga information pag kinonvert natin sa pictures. Pangalawa, pwede din natin gamitin yung active recall. Ibig sabihin, pag meron tayong pinag-aaralan, pagdating sa dulo, i-review natin agad sa mind natin. Pwedeng ipikit natin yung mata natin. Isa pa sa tips ni AB ang paggamit ng chunking method. Ibig sabihin, kung mahaba na ang bagay na kinakambisado natin, pwede itong hatiin sa maliliit na parte. Kunwari, sa 11-digit cellphone number, pwedeng kabisaduhin ito by group. Alam niyo ba na ang pag-memorize ng isang bagay nagiging possible all because of connections? Kapag may tinatandaan tayo, bumubuo ng mga koneksyon ang neuron sa ating utak. Nagkakaroon ng mga bagong circuits sa pagitan ng ating mga nerve cells. Now imagine, bawat isa sa ating 100 billion nerve cells sa utak ay kayang lumikha ng 10,000 connections. Pero syempre, may factor dyan kung bakit lumalakas o humihina ang memorya natin. Yan ay ang exposure. The more we're exposed to something, the stronger the connection. Sa kabilang banda, kapag sandali lang tayong na-expose sa isang bagay, mas malaki ang tendency na makalimutan natin ito kaagad. Ngayon, may bago na akong bisyo. Mag-memorize na rin ako ngayon. Memorize ko lahat ng may utang sa akin. Aha! Nakakita na ba kayo ng malaking bato? Na di umano'y kaya na lumutang sa tubig. Ang bato raw na ito, may bigat lang naman na halos 3 kilo. Pero bakit kaya ito lumulutang? May hiwaga ba itong taglay?
Yan yung ginagamit ko na proteksyon sa mga kinulam ng mga pasyente ko o binarang. At gamit rin na pampaswerte sa hanap buhay. Dito sa Guimaras Island, natagpuan ang kakaiba raw na bato. Ang hapulot nito, ang faith healer na si Leo. Sa scientifically, wala akong knowledge about sa bato na lumulutang. Nasa spiritual, ako'y naghahunting ng mga gamit na gamitin proteksyon sa mga disgrasya, proteksyon sa mga tao na madipisahan ang sarili nila. So, nung nagpunta ako doon para magkuha, at yun, nakadiscover ako sa batong lumulutang. Sa dami ng koleksyon ni Leo, hindi raw ito ang unang beses niyang makakita ng, ayon sa kanya, ay batong lumulutang. Para sa akin is common kasi ilang beses na rin ako nakakuha ng ganyan. Para daw mapatunayang wala itong camera trick, ipinakita ni Leo kung anong mangyari kung subukan niya itong ihulog sa tubig sa batya. Lumutang. At maging sa dagat. At sa parehong pagkakataon, kitang-kita na hindi mapalubog-lubog ang sinasabing bato. Pero mga kaha, napatanong na rin ba kayo kung bakit lumulubog ang karaniwang bato? Pero ang barko na di hamak na mas malaki, lumulutang? Ang sagot dyan, density, o kung gaano kasiksik ang matter sa isang object. Ang mga solidong bato ay di hamak na mas siksik ang loob kaysa sa tubig. Dahil dito, mas malakas ang pwersa ng gravity sa bato, kaya ito lumulubog. Ang mga barko naman, kahit na di hamak na mas malaki at mabigat, ay hindi lulubog dahil sa air pockets ito. At kapag mas maraming hangin ang pumapasok sa isang bagay, mas lumalakas ang buoyancy o upward force ng tubig sa isang bagay, dahilan para lumutang ito. Bukod sa barko, isa pang halimbawang bola ng basketball na kapag sinubukang idiin sa tubig, mas mapupush lang paangat dahil sa hangin sa loob nito. Bumalikan natin si Leo. Ang mas maliit na bato na lumubog, nasa 3/4 kilo lang ang timbang. Habang ang malaking ito, halos 3 kilong timbang. Pero bakit kaya itong lumutang sa dalawa? Now, paano nga ba naging posible para sa isang bato ang lumutang? Sinadya namin ng geologist na si Catherine para suriin ang batong lumulutang. At ang kanyang say, hindi naman daw pala itong isang bato, kundi isang coral. Ginawan ko to ng test kasi yung coral kasi is made of calcium carbonate, and yung calcium carbonate ay nag-effervesce siya sa acid. Kapag pinataka natin siya ng acid, magbubula siya. Nang masuriin pa ang koleksyon ni Leo, may isa raw dito na mukhang ng pansin ng ating eksperto. Itong sample na ito ay pumice, isang klase ng bato na lumulutang din sa tubig. Mas magaan daw ang pares kumpara sa ibang bato dahil maraming air bubbles ang bato na ito at napaform ito mula sa volcanic eruption. At ang density naman ito ay 2 to 3 times less dense than water. Sa left side ng kamay ko, yung pumice, ito ordinaryong bato. As you can see, maliit pero mabigat. At ipapa-float natin dito sa tubig. Yung pumice, magpo-float siya. Tapos yung maliit pero mabigat na bato ay magsisink siya. Sa mundong ito, napakarami po talagang new discoveries na pwedeng lumutang. Kaya for sure, hindi tayo mababato sa wonders of nature. Aha! Nakapaglaro na ba kayo ng volleyball? Na ang bola o isa laki? Ano? Ngayong umaga, magkakaroon tayo ng Sports Fest. At inimbita namin ang mga staff ng isang recreation resort sa Laguna para maging kalahok. Big time ang ginawa nilang paghahanda dahil ang mga laro, puro gigante. Presenting Team OA and Team Nonchalant Blue. Guys, welcome to AHA's OA Sports Fest 2024. At para mas masaya, may special guest pa. Ang vlogger from Laguna na si Jepoyski. Sarap naman talaga ang kanilang mga produkto.
Solid! Meron tayo 3 rounds. Sa unang round, warm up lang muna. Pero ang talagang laban, magaganap sa tubig at sa playground. At dito susubok ang kanilang individual and group efforts. Ayan na mga kaha, nahati na sa 2 team ang mga kasali. Pero hindi ako papayag na hindi ako kasama. Ha! Aba, host slash participant Pato-pato-pick na yan kung saang team ka. And Team Nonchalant wins. Red to! Red pa rin! Mga OA at Nonchalant, get ready for the first round. Let's go! Para sa warm-up round, paganahin ng teamwork, guys. 3, 2, 1, go! Unang challenge, unahang ibaba ang tubo na ito sa ground pero gamit ang index finger ng bawat isa. Sige, baba niyo. Dara-diretso lang. Dara-diretso ng baba. Dara-diretso ng baba. Dara-diretso ng baba. Dara-diretso ba? Konti ba? Sige, dahan-dahan. Konti ba? Para sa tiebreaker challenge, subukan naman natin ang inyong mga paa sa pagbaliktad nitong kapirasong trapal. Mukhang doing good naman ang Team Red. Ayan, mukhang nagkakahirapan ang Team Blue. Manalo ang Team Red. Round 1 winner, Team OA. Makakabawi pa kayo, Team Nonchalant. Matapos makapagbanat ng mga kamay at paa, mag-uumpisa na ang higanting laban sa round 2. Inaantay namin mga kaaha. Basaan na! Sa challenge na ito, itatry ng bawat teams ang super slide. Tara na mga kaaha! Ang challenge, magpadaos-dos sa higanting slide sakay ng salbabida. Pero dapat pigilan itong umikot. Jepoy, mauna ka na. Seven spins! Ang pambato naman ng Team OA. Aba, 2 ikot lang. Panalo na naman ang Team OA dito sa round 2. Sa physics, ang twists and turns na nagsasani sa isang bagay na umikot ay tinatawag na torque. So ang paggalaw ng kamay o pagsipa ng paa ay nagiging dahilan para umikot ang salbabida. Isa pang factor dyan ang hindi pantay na distribution ng bigat, lalo na kung nakahiga ang tao. Kapag nag-tilt ang salbabida sa isang direksyon, nagkakaroon ng spinning motion. Dito sa resort, may higante rin silang floating playground sa gitna ng swimming pool. Pero ibang playground na muna ang hanapin natin for round 3. Yung nasa land, ito ang higanting swing nila na umiikot 360 degrees. Unahan silang makaikot. Hindi ko kaya to. Kayaan na lang natin sila mag-enjoy. Let's watch them. Bira lang, Jepoy. Ito na talaga ang round 3 ng ating OA Sports Fest. Ang OA na volleyball. Na-adapt po natin ito sa ibang bansa. Nakita namin na good siya para sa team building. And nagpo-focus siya sa team effort, tsaka coordination, tsaka unity ng isang grupo. Gawa sa tarpaulin material ang ginagamit nilang bola. May laki itong 12 feet at bigat na 25 kilos. Para itong singtaas ng 2 basketball players at bigat ng isang sakong bigas. Parang normal na typical na volleyball lang siya, back and forth yung bola. Pero mas challenging siya kasi madami yung bubuhat. Simple lang ang mechanics. Kailangan lang magpatuloy ang pagpapalitan ng bola ng 2 teams nang hindi nalalaglag ang bola. Ang una makatatlong bagsak, talo! Bawi Team Nonchalant.
1-1 na. Isa na lang, Team OA. Importante ang tamang positioning ng mga player para ang bola mabalanse nila. At ang nanalo sa ating giant volleyball game, Team OA. After 3 rounds, ang overall winner ng ating Ahas OA Sports Fest ay... Siyempre sa bawat palaro, dapat sport lang. At dito na nagtatapos ang ating Ahas OA Sports Fest 2024. Aha! And just like that, we're done with another episode, mga Ahas. Ang bilis naman doon. Sabi nga ni Kuya Drew, time flies when you're having fun. Para kang lumilipad talaga, Ting. Yun talaga yun. Mismo. Kaya may pa-quotable quotes pa ang friendly natin na si Ting. Ay, Ting, parang napag-isipan mo talaga yan, ha? Oo. Oo naman, Kuya Drew. Very good. Okay, mga AHA, tuloy-tuloy pa rin ang kulitan sa aming Facebook page na AHA Exclamation Point at syempre sa aming TikTok account, AHA_GMA. See you there! And see you again next week, mga kaha. Sama-sama ulit tayo mamaha at matuto dahil sa ating mga fun kaalaman, kayo ang panalo. AHA!